Isang mapagpalang araw po sa lahat. So, good morning mga ka-farmers. Welcome po ulit dito sa ating channel. So, update dito mga ka-farmers sa aming tanim na talong na Calexto F1 na pang 23 days na po simula nung inilipat tanim. So, ito na po yung itsura niya mga ka-farmers. Ayan o, unti-unti nang lumalabas yung kanyang bulaklak. So bali pang-apat na apply po ng abono ngayon mga ka-farmers. So yung gamit namin pa rin ay 1620 at saka urea. So yung timplada po ng aming abono ngayon sa 16 liters po na tubig sa isang container ay dalawang 1620 na po, dalawang lata. So nagdagdag na po kami mga ka-farmers dahil nung pangatlong abono namin ay isang lata at kalahati na po yun. So ngayon ginawa na naming dalawang lata at ganun pa rin po yung urea, kalahating lata pa rin po. So hindi kami nagdagdag ng urea, sa 1620 lang kami mga farmers nagdagdag, no. So ngayon na po yung last na pag-aabono namin ng 1620. Sa panglimang abono, pag nagkaedad na po siya ng isang buwan, so sa 11 kasi ito mag-iisang buwan. So lilipat na po kami sa triple 14. So triple 14 na po yung abonong gagamitin namin dito, no. So ayan na po yung itsura niya mga ka-farmers. Ayan. So healthy yung paglaki niya. Maganda yung ano ng dahon niya mga ka-farmers, oh. So paglalagay pala ng abono ngayon ay isang lata pa rin mga ka-farmers, no. Hindi kami nagdagdag para sa puno niya. So nagdagdag lang kami ng abono na tinunaw. Pero yung para sa puno niya ay same pa rin, tigi isang lata pa rin mga ka-farmers. Yan na, lumabas na po yung kanyang Y. Yun nga sabi ko mga ka-farmers, hindi po tayo magwa-Y pruning. So hayaan lang po natin na dumami yung kanyang mga sanga. So ayan, ganda na po siya mga ka-farmers. Meron naman ako dito na nakikitaan na medyo kumulot po yung kanyang mga dahon at parang naninigas. So hindi rin po maiiwasan dahil nasa variety na rin po siguro ng Calexto. Mayroon din po dito mga ka-farmers na yung lumiliit yung kanyang puno tulad po niyan. So siguro naranasan nyo rin po yan na halos mamatay siya. Ay, ito mas yung mga ka-farmers, isa ito dito na lumiit yung ganyang puno, kaya kung mapapansin nyo huli siyang lumaki. So kapag may napansin kaming lumiliit yung kanyang puno na parang mamatay, hindi namin siya binubunot mga farmers, dinadagdagan lang namin po ng lupa. Baka sakali na magkaroon po siya ng ugat sa bandang itaas. So sayang kasi dahil wala na po tayong pang ulit. So naubusan na po ako ng punla. Kaya babakasali mga farmers, baka mabuhay pa yung lumiliit yung kanyang puno na halos mabali na po. So titingnan talaga natin, no. So healthy po yung kanyang mga dahon. Ayan. Bali dalawang beses na ako dito mga ka-farmers nag-spray ng foliar na Megatonic. Tapos hindi pa ito na-sprayan mga farmers ng fungicide simula na nag-drench kami ng fungicide na ng pungguran. So isinama namin po yun sa abono, no. Minix po namin sabay drench kasi copper base po yun mga ka-farmers. Kaya isinama lang namin sa pag-drenching. Diyan sa boss buya, abaya sitaw. So may sitaw po kasi na ano, na siya po yung magsisilbi na parang bakod yung sitaw. So sabay na rin po mga ka-farmers yung pag-abono namin ngayon dyan sa tanim namin na ampalaya, na yung variety niya po ay Galaxy Max F1. Ayan, may mga poste na po yan. Tapos dun sa pipino na yung variety naman po ay Legacy F1. Halos sabay po ngayon ang lahat sa pag-abono namin mga ka-farmers.
Kaya medyo marami-rami kaming naabunuhan. So ito nga, lumabas na rin yung unang bulaklak ng mga farmers. So, dahil itong ibang punla ko, so hiningi ko po kasi ito sa kumpare ko na yung punla niya ay medyo may edad na. Kaya mabilis po siya mga ka-farmers. Kaya dito, makikita talaga tayo na namumulaklak na yan. Yan meron na. Dahil yung punla natin na to ay may edad na. So sa ilang ilang plat, 4 na plat ata nito mga farmers no. Yung iba naman, yung punla ko na bata pa, na saktong edad na itinanim.